Wala pang isang linggo pero kailangan ko na ulit maglinis ng kwarto. Hindi ko na rin talaga matake itong mga bedsheet, punda, iba-iba ng kulay, print. Oh my God, ang sakit sa mata. Inilabas ko na muna yung mga unan doon sa kusina. Then yung isang kutsyon, kailangan ko muna ilabas dito. Dahil mahirap talagang kumilos, maglinis ng maayos dito kapag nandyan yung kutsyon. So kailangan ko maiangat talaga yung mga yan. Matagal na akong hindi nagkakabit ng puzzle mat. Siguro kinatamaran ko na yung paglilinis, pagme-maintain nun. And feeling ko naman dahil matataas itong mga spring mattress namin na nasa 8.1 inches ang thickness. I think okay lang naman na hindi na ako gumamit pa ng puzzle mat. So ang ending, naibenta ko na siya like 16 pieces na malalaking puzzle mat. Naibenta ko siya for like 600 pesos. Nakapagwalis and nakapag-vacuum na rin pala ako dito sa sahig namin. And since maalikabok na nga itong labas ng aircon, pinunasan ko lang gamit ang facial tissue. Pagdating sa loob na filter niyan, si Pinggoy ang hinahayaan ko maglinis niyan. Anyway, ginamitan ko pala ng glass cleaner na spray itong bintana namin para malinisan ko siya. Maliban sa glass cleaner, ang pinaka-pinampunas ko lang dyan is microfiber cloth or yung basa na microfiber. Meron pala akong bagong gagamitin dito dahil naisipan ko na magkabit na ulit ng kortina sa kwarto. So, curtain rod lang talaga ito pero isang set na pala siya. May toxin screw, meron pang ganitong handle sa mismong curtain rod and sakto talaga kasi yung luma kong handle ng curtain rod bumibigay na. So, ayan nga, kailangan ko lang siyang i-screw. Then, ito namang pinili kong size ng mismong curtain rod is yung swak lang talaga para sa bintana namin. Pero I think may ibang sizes ng curtain rod na ganito. And maliban sa black, sa pagkakaalam ko may silver, may ibang kulay pa niyan. Lagay ko na lang yung link ng curtain rod sa comment section. Nasa showcase ko rin yan just in case lang naman na bet ninyo. So, hindi lang yan ganyan talaga dahil meron pa yung pa-spiral kinemerot sa dulo na pwede mong ikabit. Optional naman. Ito nga palang cortina na naikabit ko. 5 feet ang haba niya. Gustong-gusto ko siya kaya hindi ko rin siya ma-let go dahil swak lang yung height nitong cortina para sa setup ng bed namin. Kung sa iba ay ang igsi naman yan. Dapat 7 feet. Hindi kasi uobra dahil ayokong tumatama yung ilalim or yung pinakalaylayan nito sa higaan namin. So, para sa amin na natutulog sa lapag, perfect itong 5 feet na haba pero meron din naman mas mahaba niyan and 7 feet nga yun. So ito, bala ko sana ikabit ito doon sa tabi ng aircon kasi dati ang nakalagay sa tabi ng aircon na yan is wall fan pero pinahiram ko muna sa bahay ni Papa para magamit niya doon as extra electric fan niya. So dahil hindi nga umubra yung aming portrait doon ni Pinggoy, inalis ko na lang. Medyo tsaka lang kasi parang hindi pantay na. Basta, anyway, eto na nga at nag-mop na rin ako. Yung pinakabasahan or mop cloth, nilabahan ko na muna yan gamit ang detergent at color safe na bleach bago ko ginamit dito para maipang mop sa buong sahig namin. Gustong-gusto ko tong mop na to ng Joyboss kasi ang lapad niya, like isang hagod mo lang, malaking area na ng floor ang pwedeng malinisan. So anyway, ayan, at tinapatan ko na rin ng electric fan yung sahig para matuyo. And may nagsasuggest na instead na ganitong electric fan, mag-clip fan daw kami. Pwede naman. Pero kasi electric fan na yan, small but terrible yan. Ang liit lang yan pero napakalakas po ng buga dyan. At saka 45 watts lang naman yung rated power niyan. And I think clip fan nasa 15 watts yon. So next time mag-a-add din ako ng clip fan dito. Since tuyo naman na itong floor, maibabalik ko na nga yung mga kutsyon dito. So kapag ganyan, tsaka ko lang inaalis yung mga lumang bedsheet para naman kahit iusog-usog ko yung mga kutsyon sa kwarto, hindi madudumihan yung puting mattress protector. So waterproof ang mga yan and must have yan para sa akin dahil may mga times na nakakaihi o kaya naman nakakatapon ng drinks dito sa mahigaan yung mga anak kong magagaling. So ito nga palang 4-in-1 na checkered na bedsheet ko ang gagamitin ko. Binili ko siya sa Orange app and ang kasama niyan is fully garterized na bedsheet. Tapos itong kinakabit ko para sa second kutsyon, duvet cover talaga yan, pang comforter. So ang ginagawa ko para maging fit siya dahil hindi ko mahanap yung bedsheet strap or yung bedsheet suspender. Ginamitan ko na lang ng Sanrio, yung parang ponytail na goma. So para at least swak na swak siya at hindi siya magugulo kahit talon-talunan ng mga anak ko itong mga higaan namin. Even dito sa malaking kutsyon, ginamitan ko lang din ng Sanrio yan, yung bawat corner lang naman. So dahil dun sa 4-in-1 set na nabili ko nga sa Orange app, 2 punda lang ang included nun. So buti na lang, meron pa akong ibang mga punda dito na plain lang, color blue. So yun na lang yung ginamit ko. Yung mga nandyan sa tambak, mga bagong topi ko kasi yan, tsaka ko nasikasuhin yan. Pero ayan na nga yung itsura, hindi na ganun kasakit sa mata dahil kahit papano
well coordinated naman yung kulay niya at saka malinis na ulit yung kwarto. Alam mo, mukha lang mabilis yung mga pinagagawa ko, pero I think nabot ako ng 1.5 hour dito. Pawis na rin talaga ako, kaya binuksan ko na rin yung aircon para naman masarap ang pahinga namin dito. Ano, napapansin ko every time nag-upload ako ng mga cleaning vlog sa kwarto ko, lagi may suggestion na gumamit ako ng bunk bed o kaya naman pull out bed. Thank you very much. Pero okay naman kami sa ganito. Hindi naman kailangan gumastos. Okay na kami sa ganyan. Hindi pa talaga kaya ng dibdib ko, ang nervyos ko na gumamit ng bunk bed, gawa ng alilikot ng mga anak ko. Pull out bed, pwede siguro kung maraming budget. Pero kung may magi-sponsor, why not? Push natin ang pull-out bed, feeling diba? Ko naging routine ko na rin talaga na after ko na maglinis dito sa kwarto, manood talaga dito sa projector. Ang gamit ko nga palang projector dito ay Lumos Ray Gen 2. Mga 6 months ko na itong ginagamit and alam ko talagang maganda yung quality nito. Ang ganda ng audio, ang linaw ng graphics niya. As in, super ganda. Thank you very much, Lumos. And recently, ito na lang po talaga yung pailaw namin. Kasi yung mga rechargeable lamp, medyo nahahassle ako na kailangan ko pa siyang i-charge pag nalobat. So, ito, sinasaksak ko lang siya ng ganyan sa sa charger brick kapag kailangan ko siya sa gabi, and then kapag tapos na akong gamitin siya, bubunutin ko lang. At saka ang alam ko, sobrang mura lang ng ganitong pailaw. Parang dos lang yan. Wala pa yata 5 piso yung ganyang pailaw. So, ayan, kaya niya namang paliwanagin yung buong kwarto kahit naka-off yung aming projector. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Good night.